nanonood ng live. Alam ko po na napapanood tayo hanggang Batangas, hanggang Laguna, hanggang Rizal, at sa Pasig. Kaya po, isang pinagpalang umaga. Hindi po aksidente na kayo po ay nanonood o nakikinig o kayo narito sa church. Ang lahat po, ang Diyos ang nagtatakda at Diyos ang gumagawa. Kaya po ngayong umaga, simulan po natin ang ating gawain sa pamamagitan ng panalangin. At dapat po tayo magpasalamat dahil sa kabila po ng nangyayari sa ating kapaligiran. Sabi nga sa gitna ng magulong mundo na kanalalagyan natin, tayo ay may kapayapaan, tayo may kaayusan, hindi tayo nagugutom. Sobra-sobra ang pagpapala natin. Amen? Amen? Kaya dahil dyan, ngayong umaga, simulan natin ang ating gawain sa pananalangin at pasasalamat. Panginoon, salamat po ng marami sa araw na ito. Ngayon po ay 14 na po ng Setyembre, napakabilis po ng panahon. Alam ko pong pinapaikli mo ng panahon para po sa iyong muling pagbabalik. Kaya Panginoon, dalangin ko po sa oras na ito, nawa po Panginoon ang mga kapatid kong narito at mga nakakapanood. Maging seryoso po kaming lahat sa paglilingkod na ginagawa namin sa iyo, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, lumalapit kami sa iyong lahat. Bilang pasasalamat, salamat po sa kalusugan, salamat po sa kapayapaan, salamat po sa kaayusan, salamat po sa provision, at salamat po sa protection na ibinibigay mo hindi lamang po sa amin, kundi sa buong pamilya namin wherever they are. Kaya Panginoon, salamat po ng maraming kulang po ang salitang salamat sa lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay, Panginoon. At sa umaga dito, Panginoon, narito po kami, Panginoon, para purihin ka, pasalamatan ka, at itaas ka sa aming kalagitnaan. Kaya Lord, sa lahat ng gagawin namin, Panginoon, patuloy po kami humihingi ng gabay at patnubay. Ang Santong Espiritu mo po ang magturo sa amin. Ang Santong Espiritu mo po ang magturong umawit sa amin para pasalamatan ka. At Panginoon, alam ko pong may gagawin kang kakaiba sa buhay ng bawat isa, hindi lamang po dito kundi sa lahat ng mga nakikinig. Kaya Panginoon, salamat po ng marami at sumabagan ito, sisimulan po namin ang aming gawain sa pamamagitan ng awitin at pasasalamat sa lahat ng ginagawa mo sa buhay ng bawat isa. At sa oras na ito, Panginoon, tinataas ka namin sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Glory to God. Amen! Masaya ba kayo? Amen! The famous verses from John 3:16, no? For God so loved the world. So, alam natin yan. We are here again. Alam natin na kailangan natin si Lord, di ba? Sa buhay natin. Kasi sa buong linggo, walang-wala tayo pag hindi natin kapit si God. Amen! Kaya lahat ng papuri nasa Kanya yan. Kahit anumang mga karanasan natin ngayon, na itong linggo na ito, ipagpaliban natin yan. Amen. Meron pang ibibigay si Lord. Mga another changes pa siguro dito sa church natin. Amen. Pero bagamat si Lord, laging nag-work out yan. Yung grace niya, laging, yung tumatakbo sa iyo. Yung grace niya, yung parang, kalahin mo na, na-overcome ko pala yun, di ba? At saka yung bibig natin medyo, ako din, nagkakasala, pero yun na nga, nakokontrol ko pa rin. Iwasan natin na magkakagulo, iwasan natin na magdagdag ng mga istorya, pero ganun pa man, we are here to worship God, we praise Jesus sa lahat ng binigay niya at sa lahat ng papuri, nasa Kanya pa rin. Amen! 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 Lahat tayo magbalak! Oh,
Amen. Ano man ang maging panahon o sitwasyon, lagi natin pupurihin si Lord. Amen. Yes, thank you, Lord. Amen. Isigaw mga, ang buti mo, Panginoon. Kabuti mo. Yes, amen. Yes, Lord, we thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ang buti mo, Panginoon. Wala kang katulad o Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, walang kapantayan, walang katulad. At saka walang boundary yan. Ang love ni God. Ang love ni Lord, lagi nating tatandaan na walang kulang yan. Laging buo. Laging buo. Kaya minsan, marirealize natin na sa mga pinagdadaanan natin, mga sitwasyon ngayon, sasabihin natin na, kulang pa ba? Di ba? Bagamat si Lord, laging faithful yan. Laging dakila. Dakila ang kanyang pag-ibig. So, we continue to praise Jesus. Hallelujah. Lord, we thank you again. Oh God, this is all for you. Jesus, we thank you for everything, oh God. Yes, Lord. We pray for peace. Peace in ourselves, oh God. We need your guidance, Lord, your protections. We need healing, oh God. We need freedom, oh God. We need commitment to Jesus. Always guidance, oh God. To protect us with your blood. Jesus, we only say, Jesus, Jesus, heal us, oh God. Jesus, we need you in every day of our lives. In every moment of Jesus. Oh, Holy Spirit, use me, O God. Say to yourself, use me, O God. Use me, O God.
the center of the sea. Lord, in majesty, with all the earth rejoice, with all the earth rejoice. He wrapped himself in light, till darkness tries to hide. Trample at his voice, trample at his voice. Yes, I pray. Amen. This is the freedom of the Lord. This is the freedom of the Lord. It's our God, almighty Yahweh, Yahweh. It's our God, Yahweh. It's our God, almighty Yahweh. It's our God, almighty Yahweh. Yahweh. It's our God. Yes, Lord. Yes, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Your word is a power. Your word is the healing of God. Your word is our peace. Yes, Your word, O God, is our unity. Amen. You're great, O God. No one can compare with your love, Jesus. So let us cling His love. Let us cling always to His love. In any troubles, in any circumstances. Thank you. Yes. Hallelujah. God is great. God is good all the time. Amen. The love of Jesus, no one can compare. No one can compare. At sino ka nga, kahit ano ka pa katalino, mas matalino pa rin si God. Kahit ano ka man kayaman, mas mayaman pa rin si God. Gano'n ka man kalakas, mas malakas pa rin si Lord. Amen. Yes. Kaya lahat ng buhay natin, lagi natin tatandaan, hawak niya ni God. God is the owner of ourselves. Amen. All to Jesus. Because you're worthy. You are worth of everything. You know, your mercy never fails me. All my days, I've been held in your hand. The moment that I wake up, and I lay my head, I will see of the goodness. Yes, I goodness. All my life it has been
I love your voice. You have led me to the fire. In darkest night, you're so like thunder. I know you as a father, I know you as a friend. I am living the fullness of all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. It's running out from me. Your goodness is running out. It's running out from me. My life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out from me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing for your goodness, and I will sing of the goodness of God. Yes, thank you. Thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Sarap umawit. Amen? Glory to God. Totoo po yung sinasabi ng awit. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. And every breath that I am able, I will sing the goodness of God. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. So, napakaganda po nung awit. Ako nga po, habang inaaral ko yung itinuturo natin, ang gusto kong inaawit natin yung kahit kailan hindi ka nagkulang. So, next week, awitin po natin yun, Ate Annabel. Kasi napakaganda nung awit na yung kapares din po nito. All my life you have been faithful. Totoo po, for 13 years, 12 years, in almost 13 years of this church, God has been faithful. He never failed us. Lagi niya tayong tinutulungan. At kahit minsan hindi tayo pinagkukulang. Amen? So kung titingnan ko po, nung nagsimula po ang church, narito na si Ate Luz, si Ate Naomi, at wala kami ang nauna di ba? So kung titingnan po natin, napakabuti ng Panginoon sa gitna ng dinaanan natin, nagkaroon ng COVID, God is so faithful. Kaya glory to God. Hallelujah. Si Ate Dora pala kasama din natin, nakalimutan ko. Sorry darling. Hindi kasi pag ganun din si Alan. So, at saka yan laging nakalibin. So, kaya di ba? So,
napakabuti ng Panginoon, simula noon hanggang ngayon, kahit minsan hindi tayo pinagkulang. Dumating tayo doon sa tayo akala natin ni pagewang-gewang, pero ang Diyos, binalansi lahat. Hindi tayo iniwan, hindi tayo pinabayaan. Amen? Glory to God. At kung titingnan po namin ang buhay namin ni Ate Leti, marami dapat kami ipagpasalamat sa Panginoon dahil kami ni Ate Leti ay 70 plus years na. Praise God. Hallelujah. Kaya masaya po kami na umabot kami ng ganitong edad. May bonus na po kami. Sabi nga, 70 years ang ibinigay. Ang sobra ay bonus na. Praise God. Hallelujah. At ang gusto nating hilingin bonus sa Panginoon hanggang 90 tayo. Ayoko na ng sosobra ng 90. Parang... So, I still have 15 years from now. Glory to God. Si Lord po nakakalam yan, hindi po tayo. Yung po ay ating hinihiling, pero ang Diyos po ang nakakaalam po ano ang mabuti. So again, pinagpalang umaga po sa bawat isa. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, mahal kita kapatid. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, kailangan kita kapatid. Diba? So, alam niyo po ba, yung makita lamang natin ang mukha ng bawat isa, masaya na tayo? Kasi po, isang kagalakan na tayo laging magkakasama. So, nung nakarang linggo, pinag-aralan natin yung istorya ni Nehemiah at ang inaaral po natin ay grace. Kaya nga po, simula nung natutunan natin ng grasya at sa grasya tayo nabubuhay, kahit binabasa natin ang Old Testament na ipapasok natin sa grace at kung titingnan natin, simula pa noon hanggang ngayon, ang Panginoong Jesus kasama na. So, grace, sabi nga, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, lagi silang magkakasama. So, kaya hindi man lang noon, sabi nga, naalala ko yung sabi ni Ate Kisley, yung daw lumang tipan ay anino ng bagong tipan. So, totoo po, dahil narito ng ating Panginoong Jesus, we are in our generation and that is the generation of grace. So, Ate Gisli, yung story ni Nehemiah, tatapusin natin ngayon. So, yun pa rin po yung ginagamit natin teksto. Ate Gisli, pakita sa Tagalog na lang natin lahat babasahin para hindi tayo magtagal. Sabi po, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayang tinanggap ng bawat isa sa inyo. So, sabi po, lahat po tayo tumanggap. Tumanggap ba kayo? Amen! Glory to God. Ano po ba ang grasya? Grasya is not only an our initiation to God's family, hindi lamang po ito simula sa pamilya ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapamilya kita sa pamilya ng Diyos. Pamilya nila sa pamilya ng Diyos. So, we are one family in the family of God. Kaya po, sabi, hindi lamang po, but grace is there to help us in our continuation with our relationship with God. At sa ating pong pamumuhay bilang Kristiyano, kailangan natin ng grasya. At ang grasya at ang ating Panginoong Jesus, hindi pwedeng paghiwalayin. Praise God. So sabi po, the grace who save us, ang grasya na po na nagligtas sa atin, ang siyang magpapalakas sa atin para tayo mamuhay ng kapakinabangan ng colorful at satisfying life. Ibig sabihin po, nagkaroon ng kulay ang buhay natin, naging satisfied tayo sa buhay na kinalalagyan natin. Hello? Kontento po ba kayo sa buhay na kinalalagyan nyo? Kaya po kapag ka-Kristyano ka, you have a contented life. Kaya whatever happens, masaya ka pa rin. Kasi lagi mong hindi sinasabi, all things, sabi ng Romans 8:8, all things work together for good, for those who love Him, and for those who are called according to His purpose. Sabi po, hindi po lahat na nangyayari magkakalakip doon sa mga tao nagmamahal sa Diyos at doon sa mga tinawag ng Diyos para gawin kung ano ang purpose nila sa mundong ito. Kaya po, minsan kung titingnan natin kahit negative, kala natin pangit, ang result ay positive. Lagi ko po sinasabi, there is no such negative, walang pangit. Sa Diyos po, lahat ay maganda. Mapangit lang kung tingnan, pero ang resulta pa rin ay maganda.
Kaya naniniwala po akong walang pangit sa Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, maganda ka, kapatid. Praise God. Hallelujah. Diba? Wala naman kasing nilalang na pangit ang ating Panginoon. Parang pang-aliw sa sarili. Hello? Glory to God. Hallelujah. So sabi po, binigyan po tayo sa 5 area ng buhay natin. Ang una, saving grace. Yun daw pong saving grace ay kapangyarihan ng Diyos at abilidad niya na iligtas tayo, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at gawin tayong bagong nilalang. Kaya nga sabi, nung nakipag-isa tayo sa ating Panginoon, naging bago na tayo, yung luma ay nawala na, naging bago na tayo. Ate Micah, nawala na yung luma mo, naging bago ka na. Praise God. Hallelujah. Si Micah pa rin, bago pangalan. Si Micah pa rin, pero hindi na siya yun. Hindi naman kasi pagka ikaw ay naging, sabi nga may napanood ako, sabi, hindi naman ika, pag naging born again ka, kung kalbo ka, magkakabuhok ka. Ha? Wala ka pa rin buhok. Pero, yung buhay mo unti-unting binabago. Diba? Unti-unting lumalabas yung nasa loob. Kasi sa mga Kristiyano, hindi po sa labas, papunta sa loob. Sa pagiging Kristiyano, mula sa loob, lumalabas. Ganun po. Praise God. Maliwanag po ba? Amen. Okay. Sabi po, sanctifying grace. Ano ba yung sanctifying grace? Ito po yung kapangyarihan ng Diyos at abilidad ng Diyos na linisin tayo upang tayo makapamuhay ng may kabanalan sa gitna ng mundong ito na kinalalagyan natin na puro kurap. Nalakita niyo po yung corruption sa Pilipinas, kaya naman pala, my God. Sabi nga namin, sa Ate Loret, pwede ka pa panahon. Kumbaga, yung lalagyan nila, can you imagine, ang lalagyan nila ng pera, isang kondo, sa dami. Di ba, bilyon-bilyon, samantalang ang daming naghihirap at binabang Pilipino. Kaya, dahil po, wala silang Diyos sa kanilang buhay. Kasi kaya nga kurap. Amen? Kaya po, tingnan niyo po yung may mga Kristo sa puso ng mga politiko, matilino. Di ba? And there is only 2 persons who are very, very, kumbaga, may integridad. Si Vico Soto at si General Magalong. Praise God. Hallelujah. Ngayon, meron din si Kiko Barsaga. Tingnan natin. Praise God. Sabi po ng Titus, bakit sinabi pong sanctifying grace? Sabi po doon sa 12, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng kasamaan at makamundong pagnanasa, kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. Meron tayo niyan, kaya hindi natin pwede sabihin na tayo ay laging kasi ganito, di ba? Hindi totoo yun. Ikaw ay nag-choice mo yun kung ano ang gagawin mo. Amen? Sabi po, kapag po tayo ay walang lakas, humihingi po tayo ng kapangyarihan sa Diyos. God's, ito po yung ability, kapangyarihan at abilidad ng Diyos na nagbibigay sa atin ng energy at nag-i-inspire para tayo mamuhay na matagumpay at mamuhay na naghahari sa buhay na ito, hindi talunan. Sa gitna ng ating mga challenges and circumstances. Alam niyo po, I was so amazed and I'm so blessed last Sunday. Kasi po, nakita ko po sa bawat isa ang pagiging mga totoong Kristiyano na parang wala lang. So, sabi nga doon sa awit, ano man ang maging sitwasyon, ano man ang maging panahon, kita'y pupurihin. Di ba? Kaya nga sabi, wala kang katulad, di ba? Kasi kung tayo pinasa Panginoon, doon tayo nakatingin sa Panginoon. And sinasabi nga natin, all things work together for good. Minsan pinapahintulot ng Diyos yung pangit para maging maganda ang isang bagay. Kaya po ako'y masaya kasi nakita ko po yung naging resulta na napakasaya para po tayong wala lang. Dapat po ganun ang buhay natin. Kahit anong dinadaanan natin, wala lang yan. Napakinggan ko nga si Bishop, sabi, all is well. Di ba tayo, pag kinukumusta, kamusta ka na, Ate Remy? Sabi ko, ayos lang. Laging ganun ang sagot natin, di ba? So kapag po ganyan ang sagot natin, narinig tayo ni Lord. Kahit pangit yung sitwasyon natin, pag sinabi natin, ayos lang,
Ibig sabihin, naniniwala tayo na magiging maayos. Di ba? Alam nga naman sabihin natin, ay, pangit, di ba? Wala nga, kung nasa Panginoon ka, lahat laging maayos, di ba? So you declare it, okay? Sabi po, kung tayo po nasa Panginoon, marunong po tayong magbahagi. Ito po yung abilidad ng Panginoon na ma-meet, na maibigay sa atin yung lahat nating pangangailangan. Hindi lamang po yan pera. Kung talento, whatever you have, at whatever gift that you receive from God, you can share it to others ng punog ng gala. Okay, tama. Okay? So, sabi po, kung meron ka ng lahat ng yan, ang intention mo ngayon ay makapaglingkod, hindi lamang sa Diyos, kundi sa iyong kapwa. Kaya nga, dahil binigyan ka niya ng kapangyarihan at ability na maglingkod sa Kanya, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na mula sa langit at katalinuhang nagmula sa Kanya. Kaya nga po binigay sa atin ang Holy Spirit. Kasi pag nalilito ka, bago ka magsalita, kapag ka may nang gugulo sa'yo, ipikit mo yung mata mo, sabi mo, Lord, hindi ko po alam ang isasagot ko, bahala ka na po. Alam mo, pag mulat mo, pagbuka ng bibig mo, alam mo na kung anong sasabihin mo. Hindi ka niya papahintulot na magsabi ng hindi maganda. Amen? Na kapag nasabi mo, pagsisisihan mo. Tama? Kaya nga sabi, at paalala rin niya ni Bishop, bago kayo magsalita, mag-isip muna kayo na 10 beses. Bumilang ka muna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano ba dapat mong sabihin? Kasi, pagka ang pinairan mo yung kaisipan mo, kasi siyempre yung emosyon mo mataas. Di ba? So, pag mataas ang emosyon mo, yun nga yung pinag-uusapan. Kasi yung emosyon mo at ang espiritu nakatira sa isang lalagyan at nasa puso natin. At kapag pinairal natin yung ating makamundo, yung pakiramdam yan eh, yung makamundong katangian natin o ano nga ang tawag yan? Yung ating kakanyahan na makamundo at yung kakanyahan natin bilang makadiyos. Pareho yan eh. So, kung malamang kung ang malamang na ang puno ng puso mo ay puno ng salita ng Diyos, ang lalabas sa iyo ay ang pagiging makadiyos. Tama? So, kaya kahit anong galit mo, kahit anong inis mo, hindi mo binubuka yung bibig mo. Mas alam niyo po ba ang sekreto sa isang matagumpay na buhay at pagsasama, ang ikaw ay manahimik. Kapag may kaguluhan, isipin mo yung bibig mo. So, makikita mo kung anong gagawin ng Panginoon. Amen? Glory to God. So, sabi po, dun sa istorya ni Nehemiah, ito po yung example ng God's grace. Nabasa na po natin yan. So, doon po tayo pupunta sa qualities. Kaya gusto ko pong reviewin dahil nag-elect tayo ng mga grupo and then we will elect leaders. So, ito po yung guide natin. Okay, Ate Gray, Ate Christine, pakitaas. Inaral na natin yan ng nakaraang linggo. Punta tayo doon sa kanyang quality. No, sa pakibaba. BA lang, leaders. Okay. Sige pa ate. Pakibaba pa. Yan. Yung leadership. Yung leadership quality ni Nehemiah na pwede nating gayahin in our time. Okay? Sabi po, his leadership style rooted in his deep faith in God. Kaya kung ikaw ay nakaroot, ikaw ay nakaugat sa Diyos, hindi ka magkakamali bilang pinuno ng isang grupo o ng simbahan o ng kahit ano. Sabi nga, kung nakaugat ka sa pananampalataya sa Diyos, ito po'y magbibigay sa atin ng isang lesson sa mga magiging leader at leaders natin ngayon. Okay? So, ano po ang unang katangian ng isang leader? Magaling ka ba? So, hindi ko mo magaling ka talaga. Tama ba? Okay, sabi po, humility and servant heart. Sabi po, if you are a good follower, you will become a good leader. Kapag ikaw ay hindi good follower, you will not become a good leader. Kaya po tayo sinetas lahat eh. Dapat marunong muna tayong sumunod sa ating leader. Sabi ng iba, mas magaling ako sa leader ko eh. Bata naman siya eh, mas maedad ako at mas magaling ako. Hindi po yun ang pinag-uusapan dyan.
Ang pinag-uusapan po doon yung humility at submission. Kasi siya yung mas mataas sa'yo, kaya makikinig ka muna sa kanya. And then, you can suggest in such a way na sa magandang paraan. Lahat naman pwedeng pag-usapan, tama? Sabi ko nga, ako, ang hinihiling ko nga sa bawat isa, kung may problema kayo sa akin, you come directly to me and talk to me and tell me kung ano yung gusto mong sabihin. Huwag mo sasabihin sa kanila. Kasi hindi naman nila alam yan eh. Di ba? Kaya po yan po yung matagal nang hinihiling ko ay you can call me anytime, even in the middle of the night, magigising ako, gigising ako. Tama ba, Ate Maika? Natawa siya. Kasi alam niyo po, trabaho po natin yan bilang mga lingkod ng Diyos. Hindi tayo pwedeng umalma. Kasi, nung tinanggap natin ang paglilingkod sa Panginoon, kasama po lahat yan. Maliban na lamang na kung may sakit ka, kahit nga may sakit ka, kaya mo pa rin di ba? So, ganyan po. Kaya ang hinihingi po natin commitment. Pag ikaw ay may servant heart, you are willing to do kung ano yung dapat mong gawin. Ang sarili mo nga laging huli. Di ba? Ayun nga sabi, nakaugat siya sa pananampalataya. Yung humility and servant heart, sabi niya, sa kabila ng kanyang mataas na posisyon sa Persian court, naging humble siya at nakita niya ang kanyang sarili na meron siyang servant ng Diyos at servant ng mga tao. Sa simbahan po, ganyan. Kung sinasabi mong ikaw yung lingkod ng Diyos, lingkod ka rin ng mga tao, hindi ikaw ang boss. Hello? Hindi, kahit apat kayo, kahit ikaw leader sa grupo nyo, dapat ikaw yung nasa baba. You have to understand each of them. Parating sa buhay natin, pag tayo may 5 anak, iba-iba ang ugali ng ating mga anak. Kaya iba-iba yung ating pagtrato sa ating mga anak. Kaya nga kung hindi mo pwedeng ilagay yung sarili mo na ito ako ganito ako. Hindi totoo yun. Kung gusto mong maglingkod sa Diyos, bababa ka sa pinakamababa, mag-a-adjust ka. Minsan nga nawawala na ng yung sarili mo, di ba? So, ganun po yun. Sabi po, He willingly, kusang loob niyang hinalisan ng kanyang komportableng buhay para maglingkod sa kanyang mga kababayan sa Jerusalem at ipinakita niya yung kakaibang katangian ng isang lingkod ng Diyos. Di ba? Kaya nga po, sabi ko dyan, ang example yung our Lord Jesus Christ. Sabi din sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Kaya nga ito po yung sinasabi ko. Pag tayo nasa church, tayo mga lingkod ng Diyos, lagi nating iniisip yung ating kapwa, hindi lamang yung tayo. Kasi yung ikaw nga ay maayos ang lagay mo, yung katabi mo naman, yung kasama mo naman ay hindi. Di ba? Parang ganito. Ang tagal lang nakatayo ng katabi mo hindi mo man lang mapaupo. Tama? Di ba? Praise God. So kaya nga sabi, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Sabi niya, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilit ang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Kaya nga po pinag-uusapan, habang ang Panginoong Hesus ay nasa krus, ang iniisip niya tayo, ang iniisip niya hindi sarili niya, tayo. Bilang katubusan sa atin. Amen? Kaya po, mahirap unawain. Kaya nga sabi natin, kapag binato tayo ng, di ba, nakasulat sa Bible, pag binato ka ng bato, anong ibabato mo? Tinapay na may palaman o tinapay na may garapon. Hello? Di ba? So kung tayo laging nilalait, bayaan natin sila. Kung sinasabi tayong ganito, kaya naman, hindi, wala naman yun, hindi naman yung nag-aaral, hindi naman yung ganito. Ipakita mo yung pinag-aralan mo kung nasaan, di ba?
Sabi nga, sa wastong pamumuhay, doon makikilala. Kaya nga sabi, si Kristo nga nagpakumbaba. Sino naman ako para ako'y magmayabang? Di ba? At sino ka? Di ba? Ganun lang yan kasimple eh. Alam kong sabihin nyo nga po sa sarili nyo, matalino ako. Matalino ako. Matalino, hindi wise ha? Praise God. Di ba yung iba wise eh, hindi matalino. Di ba? Praise God. Alam niyo yung ibig sabihin nun at kayo naman lahat ay magagaling. Amen? Sabi po, meron ba kayong courage and determination na ipaglaban yung inyong pananampalataya? Naalala ko si Michael, sabi niya, hindi na magbabago pastor ang isip ko, magbabaptize na ako. Di ba? Kahit kino-question, no, this is my I am courage to obey and I am determined to do kung ano yung ipinagagawa sa akin ng Panginoon. Amen? Ganyan po ang dapat, kaya nga siya, ay alam niyo po kung bakit tayo matapang at tayo determinado. Kasi kilala natin ang Diyos natin eh. Kung hindi natin gagawin yan, di ba? Kaya ipaglalaban mo, may katapangan ka ipaglaban. Katulad ni Nehemiah, sabi niya, marami siyang hinarap na problema. Katulad ng pag-uupos. Di ba? Tayo, ganyan din. Opposition from enemies and discouragement from His own people. Minsan kasama pa natin, di ba? Ang nagsasabi sa atin ng mga masasamang hindi naman dapat sinasabi. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, nakangiti pa rin tayo. Hello? Dahil alam naman ng Diyos kung anong ating ginagawa, di ba? So sabi po, however, He displayed immense courage and determination, refusing to be intimidated or deterred from His. Tayo po ba pumayag na tayo'y maabala? Hello? Hindi rin makasagot ha? Doon ba sa lahat ng abalang ginawa nila, naabala ba tayo? Hindi. Kahit nga nagkaroon ng COVID, diretso pa rin tayo, di ba? Hindi tayo pumayag na matigilan at mapigilan. Eh kung tayo tumigil doon, di wala rito ngayon si Ate Letty. Hello? Di ba? Praise God. Hallelujah. Kasi po, hindi tayo napigilan dahil alam natin na tama ang ating ginagawa. Kaya determinado tayo na ang Diyos ang nag-uutos sa atin, hindi tao. Hello? Kasi kung tao lamang, matagal na tayong tumigil. Tama? Kaya sabi nga doon, His unwavering resolve inspired the people and kept the project on track. Hindi ba tayo? Diretso tayo. Gusto natin pag tayo may anniversary, maraming makalapit sa Panginoon. Tama? Pero alam niyo po, na-realize ko nitong ating anniversary, hindi pala sa dami ng tao. Kung hindi, sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kasi doon ko na-realize na kahit pala kami kukunti ang bisita namin ngayon, pero ito ang naging very successful na anniversary, kahit kukunti dahil maraming natuwa at maraming naging masaya. Hindi nagkakagulo, kundi maayos na masasayang nakikita mo ang mga tao. Amen? Di ba? Kasi parang doon mo lang marinig mong sabihin ng isang tao na, alam nyo, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong katuwaan. Di ba, sabi nila? So, nung sinabi nila yon, nakakataba ng puso, di ba? Kaya, sabi ko nga, hindi pala sa dami, kung hindi, doon sa ginagawa ng Panginoon. Amen? Glory to God. So, kaya po ginawa ko dyan, good example ng courage and determination, yung 12 apostol niya. Kahit anong gawin, kahit gulpihin, even Apostol Pablo, si Jesus, we as believers of Christ in our generation of grace, we are blessed with the opportunity we are enjoying now. Tama ba yan? Mali. Hindi ba tayo po, we enjoy. Sila sobrang hirap ang nangyari sa buhay nila. Puro lakad. Pero naiikot nila ang salita ng Diyos at nakarating sa atin. At kung hindi si Apostol Pablo, binitay sa Coliseo, hindi tayo magiging ganito ngayon. Amen? Amen. Kaya po tayo maraming pagpasalamat doon sa ating mga nauna. At gusto rin natin, bago tayo umalis ng Caserta, may impact tayong gagawin dito. Hello? Productive. Gusto nyo bang
umalis na dumaan lang kayo nang wala kayong marka? Di ba? Kaya nga sabi natin, hindi ba kayo ulo? Buntot ba lang kayo? Ang ibig sabihin ng buntot, hindi naman ng ulo, hindi naman ibig sabihin ikaw ay leader ng isang barangay, di ba? Kahit dadalawa o tatatlo ang iyong pinamumunuan, kahit bahay mo, leader ka. Tama? Ganun po yun. Sabi po, integrity and accountability. Ito po yung sinasabi natin. Because we were trained in our time, we were trained in our commitment, and we were trained kung ano ang dapat gawin. Kasi ganito po, sorry to say, pero ito po yung katotohanan. Kung ano yung oras na pinag-usapan, dapat may integrity tayo. Hello? Hindi ko po sinasabihan sorry Ate Annabel. Kasi naiintindihan kita dahil may mga anak ka. Kasi, yung integrity and accountability, sama-sama yan. Lahat ng gagawin mo, kapag ikaw ay isang lingkod ng Diyos o isang leader ka, you are accountable sa lahat ng gagawin mo. Lahat ng gagawin mo bilang isang Kristiyano na tinawag ng Panginoon, you are accountable in what you are doing. Sabi nga, ano man ang ginagawa natin, babalik sa atin. Kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo, yan ang babalik sa iyo. Diba? Meron tayong ganyan Okay, sabi po, si Nehemiah, he led with integrity, refusing to take advantage of his position for personal gain. Sa totoo lang, palagi tayong walang gain. Tama ba? Hindi tayo nag-take advantage. Sabi nga nung iba, dapat ikaw ang masusunod. Hindi totoo yun. Kapag leader ka, laging ikaw ang nasa huli. Tinitignan mo lagi kung ano yung makabubuti. Madali lang magdesisyon. Sabi nga, ang unang tatanungin mo, kalooban ba ng Diyos ito? Diba? Pangalawa, ito ba ay according to the Word of God? Simple lang para sa akin, yan lang ang aking basehan. Pangatlo, sino bang makikinabang dito? Ako lang ba o yung mga tao? Diba? Kung sarili ko lang, hindi kalooban ng Diyos yun. Lagi natin tatandaan, kapag laging sarili natin ang iniisip natin, hindi ko kalooban ng Diyos. Wala kang karapatang maging leader kung ganun ang kaisipan mo. Hello? Amen. Diba? Okay, sabi po, he held himself and others accountable for their actions, ensuring that the works was carried out with honesty and transparency. Ito po yung sinasabi natin na wala tayong itinatago, wala tayong ikinahihiya. Dahil ang ginagawa natin ay open sa madla. Hello? Diba? Sabi po, his moral character, may moral. His moral character and consistency earn him the respect and trust of the people. Kaya sabi ko nga, ang respect is being earned. Hindi mo hinihingi yan. Ini-earn mo yan. Okay? So, sabi po sa Chronicles 19:7, gumalang kayo sa Panginoon at humatong kayo ng mabuti dahil hindi pinapayagan ng Panginoon na ating Diyos ang kawalan ng katarungan, ang paghatol ng may kinikilingan at ang pagtanggap ng suhod. Hindi lang naman po yan sinasabi ang sinasabi po dyan, yung may katarungan, wala kang pinapaboran. Okay? Kaya nga, nung nagtayo si Josaphat po yan nung nagtayo siya ng mga hukom, kinausap niya, para din tayo, pag kayo naging leader, dapat pareha ka. Wala kang pinapaboran. Okay? Ngayon, ang hihilingin ko, pag hindi nyo alam, magtanong kayo, huwag kayong mahiya. Sabi nga sa atin sa Pilipinas, may slogan, be smart, please ask. Di ba? Yung iba kasi nagmamarunong. Hindi pwede yon. Pag hindi nyo alam, kahit ako, pag hindi ako sigurado, nagtatanong ako doon sa mga eksperto. Di ba? Kasi bakit? Hindi lahat alam natin. Glory to God. Hallelujah. Sabi po ni Nehemiah doon sa 5:40:19, tingnan nyo kung gaano siya kabuti na ito dapat natin ginagaya.
Sa loob ng 12 taon nang naglingkod ako bilang gobernador ng Huda, mula ng ika-20 taon ng paghahari ni Artaxerxes hanggang ika-30 taon, ako ni ang aking mga kamag-anak ay hindi kumain ng pagkain na uukol sa gobernador. Ang mga naunang gobernador sa Huda ay naging pabigat sa mga tao na hinihinga nila ng pagkain at ng alak bukod pa sa 40 pirasong pila. Maging ang mga katulong nila ay katulong din sa pagpapahirap. Ngunit, hindi ko ginawa yun sapagkat ako'y may takot sa Diyos. Kaya nga sinasabi ko, pag magandang relasyon mo sa Diyos, magandang relasyon mo sa lahat ng tao. Kapag ang relasyon mo sa Diyos ay pag-ganito, ang pagrelasyon mo sa kapwa mo, ganun din. Kaya nga takot siya sa Diyos eh. Kaya tingnan mo naman kung anong binigay naman ng Diyos sa kanya. Ginawa ko ang lahat upang maging maitayo ang pader sa tulong ng aking mga tauhan. Hindi ako naghangad ng Hindi ako naghangad ng anumang ari-arian. Ako'y lagi nagpapakain ng 150 panauhing Hudyo. Gayon din ang aming mga pinuno bukod sa mga taong dumarating mula sa malalapit na bansa. Araw-araw ay nagpapakatay ako ng isang toro, 6 na matatabang tupa at maraming manok at tuwing ika-10 araw ay naglalabas ako ng maraming alak. Sa kabila, basahin niyo ng malakas. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko pa rin kinuha ang pagkain na uukol sa gobernador. Sapagkat alam ko ang mga tao'y naghihirap. Alalahanin mo ako, O Diyos, sa lahat ng aking ginawa, wala lang sa samayan ito. Hindi ba dapat ganyan tayo? Di ba? So, sabi nga, hindi naman natin, ang church po, hindi yan parang barangay na ikaw ang nasusunod, gusto mo ganito ang gawin mo. Ang church, si Lord ang nasusunod. Di ba? Katulad nga ni si Sinimaya, kung tutuusin, ang ganda ng posisyon niya. Sana nag-sitting pretty na lang siya. Katulad din natin, bakit pa tayo nagpastor o bakit tayo narito ngayon lahat sa church? Hindi ba gusto nating maglingkod sa Panginoon? Gusto nating tumulong sa kanyang gawain? Nakaka-relate ako sa kanya. Sabi niya, for 12 years, hindi siya kumuha ng kahit ano. Pero, pansinin niyo kung paano siya pinagpala ng Diyos. Di ba? Maniwala po kayo na kahit po maiiyak ako sa laki ng pasasalamat sa Panginoon. Dahil sa lahat ng ginawa ng Panginoon sa buhay ko, sa kabila ng maliit kong bahagi, sobra-sobra ang pagpapalang ibinigay sa akin ng Diyos. At yung umabot ako ng ganitong edad na ako ay healthy, sobra-sobrang pasalamat ko sa Panginoon. Amen? Kaya po tayo po, sobra tayong pinagpala. Kaya sabi ko nga, yung mapunta rito sa Italy, tayong lahat, ay sobra-sobrang pagpapala. At nawa ang ating kaisipan ay katulad ng kaisipan ni Nehemiah, na wala tayong iniisip, matulungan natin yung ating mga kababayan na nalilito. Ang sinasabi diyang wasak na pader, yung mga kababayan nating nalilito, meron silang Friday night, meron silang Saturday night. At ang buhay po na gusto kong ipunto, katulad ni Ate Dina, kilala natin sila nung araw. Sabi ko nga sa kanya, Ate Din, kung hindi ka kaya napunta sa church, ano kaya ka ikaw ngayon? Di ba? So, kung tutuusin natin, ang sitwasyon natin, sobrang pinagpala tayo. So, kailangan nating alalayan din yung ating mga, sabi nila siguro, hindi, masaya naman sila eh. Tingin nyo lang yon, di ba? Tingin lang natin yun na masaya sila. Kapag kaya sila nag-iisa, masaya pa rin sila. Di ba? So, sabi nga ni Nehemiah dito, ang kanyang susi, sabi po, una, humility and servant heart, courage and determination, integrity and accountability. At ang pinakamahalaga, prayer and dependence on God. Hindi siya umasa sa kanyang sarili. Sa Diyos siya umasa. Okay, sabi po niya, tingnan niyo po ang panalangin niya. Kami po ay mga lingkod ninyo at mga mamayang, sige lakas natin, iniligtas ninyo sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan at lakas. Panginoon, linggin niyo po ang dalangin ko na inyong lingkod at ang dalangin pa ninyong mga lingkod na nasisiyang galang na kayo.
bigyan niyo po ako ngayon ng tagumpay sa paghiling ko sa hari at naway kabutihan ang maipakita niya sa amin. So ano pong nangyari? Tama, pinaboran siya ng hari at nabuo niya ang pader sa loob lamang ng 52 days sa kabila ng abalang ginawa sa kanila. Di ba? Pag tinitingnan ko po yung buhay natin dito sa church, tayo po, pagka po binilang natin lahat, abot po tayo ng more or less 50. Pagka po nasa abroad ka at ganyan ang number mo, marami na po yan. Pero yung regular lamang po natin ay almost 30. 30? Pero, kung sabi ko nga, kung tayo ay isa-isa, kasi ilan tayo dito? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 po tayo. Okay. Kahit isa-isa lang tayo makadala ng isang kaluluwa. Tama? Magiging 32 tayo. Hello? Wala pa si na Jason kasi hindi siya kasama. Okay? Sabi po, kaya nga sabi niya, dinggin niyo po ako. So, ano po yung ginagawa niya? Every time na siya ay tutuligsain, every time na siya ay pipintasan, every time na siya ay sisiraan, anong ginagawa niya? He always pray. At doon siya nakatingin sa ating Panginoon. Kaya po walang kwentang makipagbakbakan. Tumahimik ka, kung may nagagalit sa iyo, ipanalangin mo na lang. Amen? Alam niyo po, sinubukan ko po yan one time. Gusto kong makipag-usap. Pero ang hiniling ko kay Lord, Lord, let your will be done. So, hindi pumayag ang Lord, dito mahimik ako. Di ba? Hindi ko pinilit yung sarili ko. Kasi, ang sabi ko, bago ako umalis ng bahay, Lord, I want to talk to her, but let your will be done. Oh, nung tinawagan ko, ayaw makipag-usap sa akin, di praise God, hallelujah. Saan ako susunod? Susundin ko yung gusto ko. Siyempre, hindi. Ang ibig sabihin ni Lord, tumahimik ka. O, dito mahimik ako. Praise God. Hallelujah. Tingnan niyo po ang sagot niya. Ito ang sagot ko sa kanya. Hindi totoo mga sinasabi mo. Gawa-gawa mo lang yan. Tinatakot nila kami upang itigil ang gawain. Nanalangin ako, O Diyos, palakasin po ninyo ako. Di ba dapat ganyan ang ating dalangin pag tayo ay medyo, ano man tawag dito? Medyo pinapersecute? Hindi lang medyo, harap-harapan. Tama? So kaya nga ang gagawin natin, O Lord, pumikit tayo at tayo manahimik, Lord, tulungan mo po ako. Wala naman tayong pwedeng gawin kundi yung kaya nga sabi natin, hindi na po physical ang labanan po ay spiritual. Okay. Bakit po si Nehemiah ganon? Tingnan niyo po, ano sabi ni Daniel? As you began to pray, God gave you an answer. For you are a precious treasure of God. Sabi mo sa katabi mo, you are a precious treasure of God. Eh kung naniniwala ka na ikaw ay treasure ni Lord, naniniwala ka na ikaw ay hinirat ng Diyos, naniniwala ka na nasa tiyang ka pa, pinili ka na ng Diyos, hindi mo kailangang makipagtalo at makipag-away. Dahil precious ka sa harapan ng Diyos. At dahil precious ka, naririnig niya yung mga hinaing mo na hindi mo kailangang mag-struggle. Just keep quiet and pray. So sabi po, now carefully consider the message and understand the revelation of the vision. Ngayon, habang ikay tumatahimik, unawain mo bakit kaya nangyayari ang lahat ng ito. Tama, mali? Ganun ba kayo mag-isip? Kasi ako po, pag nasa sitwasyon, hindi ako nagtuturo. Ang sinasabi ko, Lord, ito po ba ay pinapaalalahanan mo ako o tinuturuan mo po ba ako? Di ba dapat ganon? Kasi yung iba, sabihin nila, kasi siya. Hindi po totoo. Ikaw yung naroon sa sitwasyon di ba? Kaya po ang unang attitude dapat ng isang totoong Kristiyano, Lord, ano po yung gusto mong sabihin sa nangyayari dito? Hindi ba ganon? Ako po, maraming beses po yan nangyari sa atin. Kaya ako,
Pag po may kapayapaan ka sa lahat na nangyayari, ibig sabihin, ipinahintulot yun ng Diyos, mag-relax ka, because God want to do something great na hindi mo maunawaan. May gagawin ng Diyos na kakaiba na hindi mo pa nauunawaan. Amen? Kaya po mahalaga na gano'n. Kaya nga sinabi, all things work together for good. Pinili ka ba ng Diyos? Sabihin mo nga sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Sabi po, nung tayo ay pinili ng Diyos at tayo'y tumugon sa kanyang panawagan. Tumugon ba kayo sa panawagan niya? Nung tumugon ka, hindi na ikaw ang nasusunod. Ang Diyos na ang nasusunod sa buhay mo. At ang kalooban niya maging maayos tayo at hindi magulo. Amen. Kaya sabi nga diyan, nasabi nga sa Matthew, tingnan niyo po, sinabi ng ating Panginoong Hesus, kung ano siya, hindi siya Itatalo, mahina o mag-usap. Ang tinig niya sa inasangay tinig lamang na lansangan yan eh. Sa lansangay, tinig lamang. Hindi mo kailangang magsisigaw. Hindi mo kailangang makipag-away. Hindi mo kailangan magmura. Hindi mo kailangang makipagtalo. Kaya nga sabi, mahinahon kong mangusap. Kaya po hindi yan nakukuha sa, maulit-ulit natin sinasabi yan, hindi lahat ng matuwid tumakbo na nanalo sa takbuhan. Hindi lahat ng magagaling siya nagiging matagumpay. So sino po? Yung tama. Hindi lahat ng matatalino magagandang buhay. Tama ba? Sino? Yung nag-iisip ng 10 beses. Diba? Praise God. Kaya sabi po ng unang Pedro, bakit po gano'n si Nehemiah at dapat gano'n din tayo? Basahin natin dito, ano po sabi sa Tagalog? Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadaglain niyo kayo pagdating ng kanilang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Okay. So, sino nagmamalasakit sa inyo? Hindi yung katabi mo. Siyempre, nagmamalasakit din yung katabi mo. Pero, higit ang malasakit ng ating Panginoon. Amen? Glory to God. So, hindi natin matatapos yan. Ano ba ang kaugnayan ng istorya ni Nehemiah doon sa sinasabi nating grace? Sabi po, serving grace, spiritual significance for believers today. Kasi lahat po dapat pinag-aaralan natin, may kaugnayan sa ating mga buhay. Kahit po yan ay odd pa o new, iisa lang po yan. At yan po ay ang mayamang grasya ng ating Panginoon dahil ang Diyos ni Nehemiah noon at Diyos natin ngayon ay iisa lamang. Amen? Kaya lang ibang henerasyon noon sa generation natin. Amen? Sabi po, Nehemiah's deep sorrow upon hearing about the dilapidated state of Jerusalem, walls and gates reflect his love and concern for his people in the holy city. So, nung marinig niya ang malalang lagay ng kanyang kababayan, nagkaroon siya ng naalala niyo yung kanyang pagmamahal at ang kanyang concern sa kabila ng kanyang magandang katayuan sa buhay. Naalala ko po si Bishop Ador. He is working in one of the biggest hospital in America. Di ba? Pero nagdesisyon siyang mag-quit para mag-full-time sa gawain ng Panginoon. Hindi lahat ng tao nagagawa yun. Tama? Kung hindi ka merong deep faith in your God, hindi mo gagawin yon. Di ba? Katulad din natin. Kung wala tayong malalim na pananampalataya, hindi natin gagawin yung ganyang bagay. Pero kilala natin ang Diyos natin. Kaya nga meron tayong serving grace. Binigyan tayo ng karapatan. Sabi po, genuine compassion is a model for believers to have a heart for God's kingdom and to intercede for the brokenness around them. Kaya ba, pag may nakikitang namumroblemang kababayan natin, nalulungkot ba kayo? Amen. Sabi nga ni Micah, nalilito yung kanyang kaibigan, kaya gusto niyang dalhin sa church. Kayo po ba ganun din? Di ba tayo, kapag may nakikita tayo, pinagpe-pray natin, Lord. Kung hindi naman natin siya makuha sa harapan, pinagpe-pray natin, Lord, makasama ko sana ito sa church. Di ba?
Praise God. So, tingnan niyo po sa ating Panginoong Jesus noong kanyang kapanahunan. Nilipot na Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinangangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng mga tao may sakit at karamdaman. Nang makita niyang napakaraming tao, ano po naisip ng Panginoon? Nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay nagulipay-pay itong ito. Parang mga tulang walang pastor. Di ba ganyan tayo nung araw? Hello? Kaya lang naging maayos ang buhay natin nung nakilala natin ang Panginoon. Hindi ko po alam ngayon, ako ganyan po ako nung araw. Parang hindi ko alam kung saan ako pupunta. Parang sa harapan, sa likuran, sa tagiliran. Parang ikaw ay litong dito. Di ba? Minsan nag-iisip ka pa, sanang mag-invite ngayong linggo. Yan, ano ka na, mag-a-adjust ka na. Sana hangin doon ka. Diba? Praise God. So, ano pa po yung strengthening grace? Sabi po niya, Nehemiah's reliance on prayer throughout his mission demonstrates the power of faith and trust in despite facing numerous challenges and opposition, he consistently sought God's guidance and strength through prayer and fasting. This exemplifies the importance of prayer in the life of a believer, especially when undertaking God-given tasks. Kaya ko nga sinasabi, mahalaga sa isang lingkod ng Diyos na gustong maglingkod sa church, marunong ka manalangin. Lord, turuan mo ako kung ano pong gusto mo. Lord, turuan mo po ako kung ano yung gusto mong gawin. Hanggang hindi ka, pagka po ganyan ang iyong attitude, hindi ka dadalhin ng Holy Spirit sa mali. Itatama ka. Amen? At nawa po tayong lahat ganyan ang ating attitude ngayon. Kasi sa panahon natin, we are now in the last days. Tingnan nyo kung gaano nakasama ang mga tao sa buong mundo. Tama? Sa atin na lang sa Pilipinas, grabe, di ba? Ang corruption pala sa atin ay mas cancer na pala, no? Kumbaga sa ano, nasa stage 4 na, kung may 5 pa, nasa stage 5 pa eh. Di ba? So, dahil ang mundo talaga pasama ng pasama. Kaya sabi nga, yung daw mga masasama, lalong magpapakasama. At yung mabuti, lalong magpapakabuti. So, yan tayo. Di ba? Kaya, sabi nga, huwag tayong masaya, matuwa na sila'y pinagpapala. Di ba? Minsan kasi, nasabi natin, sino nga, hindi nga sila nagsisimba, bakit naman sila pinagpapala? Temporary lang yung pagpapala nila. Di ba? Kala natin, masaya sila ngayon. Ay nilang tumigil para silang buhaya, di ba? Hindi sila nasisiyahan, puno na. Pero ang mga anak ng Diyos, kontento kung ano ang meron tayo. Tama? Dahil alam natin hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kasi, pag naman tayo namatay, wala rin tayong dala. Kahihiyan ba ang iniwan mo sa pamilya mo, di ba? Biro mo katulad doon, di ba? Sabi ko nga, nakakalungkot, di ba? Yung kababayan ni Ate Lolet, yung DPWH sa Bulacan. Wow. Nasampulan pa lang yun. Sa Batangas pala ganun din. Sa Mindoro pala ganun din. Di ba? So, ano po yung sinasabi? Despite face, tapos na, this exemplifies, okay na ate, number 3 na tayo. Sabi po, Nehemiah prayed before speaking to the king. Ito nga yung sinasabi natin, bago siya humarap sa hari, nanalangin siya. Alam niyo po ba, si Nehemiah, he prayed for 4 months bago siya sinagot ng Diyos. Sino mo nagbasa niyan? Basahin niyo po yung Nehemiah. Maganda po yan. 4 na buwan siyang nananalangin araw at gabi, umaga, tanghali, hapon. At bago siya napansin ng hari, pagharap niya sa hari, bawal umarap sa hari ng malungkot. Pero siya, malungkot siya nung umarap, kaya pinansin siya ng hari. Sabi niya, bakit ka malungkot? Sa tingin ko naman, wala kang sakit. So, sinabi niya na yung kailangan niya. Kasi nung marinig niya yung kanyang kalagayan ng kanyang mga kababayan, naghimutok siya. Sabi ko nga, sa atin na, merong narito na sa harapan mo, hindi mo pa makita, di ba?
Simple-simple, praise God, hallelujah. Sige nga, Ate Kisly, pakitaas na. Basahin nyo na lang po yan, okay? Para po tayo matapos ngayon at mapunta tayo sa bagong topic next week. Alam niyo po, ang pinasabi niya dyan lagi, kami po ay mga lingkod ninyo at mga mamamayang iniligtas ninyo sa pamamagitan ng inyo. Parang sa ating kapanahonan, Lord, kami po ay tinubos mo ng iyong dugo at katawan, di ba? Kung tayo tinubos niya ng dugo, mahalaga tayo sa Diyos. So, siya ganun din. Kaya nga sabi niya, kapangyarihan at lakas, kasi nga nung bakbangan di ba? So, sabi po, Panginoon, dinggin niyo po ang dalangin ko at ng inyong lingkod at dalangin ng iba pa niyong mga lingkod na nasisiyang, igalang kayo. Hindi siya makasarili. Bigyan niyo po ako ngayon ng tagumpay sa paghingi ko sa hari at taway kabutihan ang may pakita niya sa akin. So, sige na, Ate Kisly. Favored and love. So, ano sabi niya dyan? Sinabi sa akin ang hari Noy katabi ng reyna, gaano ka katagal roon at kailan ka babalik? Nagtagda ako ng panahon at balukod naman akong pinahintulutan. Nakiusap ako sa hari na bigyan na rin niya ako ng mga liham para sa mga gobernador ng lalawigan sa kanlura ng Ilog Euphrates upang paraanin ako patungong Huda. Gumawa rin siya ng sulat para kay Asap, ang tagapamahala ng kagubatan ng kaharian, upang bigyan ako ng mga trosong gagamitin sa pintuan ng loob ng templo, sa pader ng Luzon at sa bahay na aking titiran. Ang lahat ng ito, sabay-sabay tayo. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. So ano po ang kine-claim niya? Sa Diyos pa rin. Dahil sa mayamang grasya ng Panginoon. Kaya po tayo, sa church, hindi po tayo pwedeng magmalaki ng dahil sa akin. Hindi totoo. Kung hindi sa kabutihan ng Diyos, wala tayong lahat dito. Amen? Kung hindi sa mayamang grasya ng Diyos, wala tayong lahat dito. Glory to God. May napansin kayo? Nakakasalita ako ng dire-diretso na hindi kinakapos. Glory to God. Yun lamang malaking pagpapala. Palangpang natin si Lord. Kasi pag hindi po ako commercial muna, kapag hindi po ako nakakapag-jogging, kinakapos ako ng hinga. Salamat kay Ate Rachel, magkasama kami nag-jogging ulit kanina. Kailangan ko mag-jogging ng mga at least 3 times a week o 4 times a week. Pag tayo matatanda na, mga kapatid, makinig kayo, kailangan nyo ng exercise. Kung ano yung gusto nyo exercise. Kasi, malaking bagay, hindi ka kakapusin. Kausap mo nga si Pastor Alex Olimpo sa Pilipinas. Katulad ng sinabi ko kagabi, gusto ko pong bigyan ng pagkakataon ng bawat isa. Yung pong lahat ng mga pastor, merong mission sa Bacolod. Sino ba taga Bacolod dito? Wala. Sa Bacolod po, meron doon church na gusto itayo si Pastor Alex. Isa po sa mga pastor natin sa Pilipinas. Nakita ko yung post niya. Yun daw, sasama mapuntang Bacolod simula November 22, September 22 hanggang 27. Kailangan daw magbayad ng 2,000. So, I was touched by the Lord. Kasi alam ko, hindi lahat ng pastor sa Pilipinas kaya magbayad ng ganun immediately dahil po sa hindi naman ganun kayaman ang mga tao sa atin, di ba? Kaya tayo pinagpala. So, sabi ko kay Pastor, tinawa ko si Pastor Alex, sabi ko, ano ba gagawin yun? Ay, magbimisyon nga sila doon. So, sabi ko, okay, sasagutin ko ang 3. Ang tapang ko, no? Praise God. Wala pa akong pera ngayon. Praise God. So, ngayon, sabi ko sa kanya, sige, sasabihin ko doon sa mga kasama ko, baka meron gusto magbigyan ng 1 euro, 2 euro, o 5 euro. Pag pinagsama-sama natin yon, marami din. So, ang maganda doon sa mission na yung kasama tayo, kahit wala tayo doon. Kaya nga sabi ko, kasi ako, hindi na ako nakakasama sa kanila. Dahil narito ako. Kaya sabi ko, isama nyo na lang ako sa panalangin ninyo at isama nyo na lang ako doon sa paghayo nyo doon sa Bacolod. So, kaya mamaya, maglalagay kami ng isang basket doon, bukod sa offering. Kung sino yung gusto magbigay kahit 1 euro, 2 euro, o 5 euro, o gusto nyo naman 10 euro o 20 euro, depende sa inyo kung anong gusto nyo. Kaya ako po naman ginawa yun kasi, again, uulitin ko po, mga kasama ko po sila sa hirap at ginhama nung araw pa. For so many years, for 25 years,
kami pong lahat ay magkakasamang nagsimula. At simula nung kami nagsimula, hindi kami tumigil hanggang ngayon. Amen? Kaya nakita ko po yung kanilang mga, sabi ko nga, buti pa kayo, nakakapaggala ha. Sabi kong gano'n. Kami, hindi na. Kaya sabi ko, pero isama nyo na lang kami. Praise God. Kaya nung pong araw na kami magkakasama, kami po ay nagbibigay kay Benhin. Nagbibigay po kami sa 700 Club. 700 Club na 100 a month. So, lahat ng ginagawa namin, ibinalik ng Panginoon ng sobra-sobra. Di ba? Nakakuha ko ng mga scholarship na hindi kayang bayaran ng basta-basta tao. So, kaya po, tested ko si Lord na kapag ikaw ay nagbigay ng buong puso at gusto mong gawin ng isang bagay, maraming nananalangin sa iyo at maraming nagpapasalamat sa Diyos. Kaya hindi papayag ang Diyos na hindi ka pagpalain. Sabi nga, hindi nakakalimutan ng Diyos ang mabuti mong ginagawa. Glory to God. Napunta tayo doon. Okay. So, he prayed for protection against his enemies. Ang ginagawa lamang niya, nananalangin siya. Sabi niya, agad akong nanalangin. O aming Diyos, pakinggan niyo po kami dahil hinahamak kami. Ganyan ba tayo? Hinahamak ba tayo? Yes, di ba? Sa kanila po sana mangyari ang mga panunayaan nilang ito sa amin. Pero tayo, hindi tayo nananalangin ng ganyan. Ha? Sabi natin, pero sabi nga, narinig ko nga rin si Bishop Willie, kung ano yung gusto mo sabihin sa Diyos, sabihin mo ng diretso with boldness. Kasi si Lord, pwede mo siyang kausapin ng diretso kung anong gusto mo sabihin. Sabi niya, madalasanas sila sa ibang lugar bilang biyag. Huwag niyo po silang patawarin dahil sa panghahamak nila sa inyo sa harap namin mga gumagawa ng pader. Kaya kung nga nilagyan, nung araw, wala silang Holy Spirit na katulad natin. Kaya sila mga takot, di ba? Yung mga tao natatakot. 5 minutes na lang, promise. Okay? He prayed for strength to complete the work. Nehemiah. Sabi po alam niyo kung ano sinabi ni Nehemiah? Alam kong parang sabi ni Ate Lola, tumigil ka na, pastora. Hello. Praise God. Okay. Sabi niya, sige pa, basahin natin. Alam kong tinatakot nila kami para mahinto ang paggawa namin. Pero, nanalangin ako sa Diyos na palakasin pa niya ako. So, every time na magkakaroon ng aberya, o kung ano man ang ginagawa ng kaaway sa kanila, he always pray. Yun lamang po ang ginagawa niya. Hindi siya nakikipagtalo, hindi siya nagsasalita. He focus on what God is instructing him to do. Ginagawa lang niya kung anong pinapagawa ng Diyos at hindi siya naaabala ng kahit ano. Nakapokus siya. At ano po yung kanyang meron siya? Yung sharing grace, yung kanyang quality bilang isang leader, ibinabahagi niya sa kanyang mga tauhan. Tinuturuan niya at ibinabahagi niya. Katulad ng ginagawa natin, di ba? At ito po yung testament. Sabi nga dyan, to the spiritual significance of godly leadership, he effectively mobilized the people to work together, organized resources, and dealt with opposition, all while giving glory to God. Kasi kaya nga hindi siya nakikipag-away eh. So, ang Diyos nalulugod sa kanya. Dahil sa halip na makipag-away at intindihin yung mga abala, he focused on his ministry na buuin at tapusin ang pader. Katulad natin, ang mission natin dito, buuin natin ang mga tao. Hindi po i-discourage. Let us encourage each and every one. Di po ba? So, kung mababasa po natin yan, pagkalipas ng 3 araw, hindi, wag na yan. Okay na, Ate Kisli. Basahin nyo lang po yan sa bahay ninyo para hindi po tayo matagalan. Tapusin natin ngayon. Mahaba rin yan. Sabi po niya doon sa 4:14, habang pinag-iisipan ko ang kalagayan namin, ipinatawag ko ang mga pinuno, mga opisyal at ang mga mamayan at sinabi ko sa kanila, huwag kayong matakot sa mga kalaban. Alalahanin natin ang kapangyarihan at mga Panginoon. Makipaglaban tayo para mailigtas natin ang ating mga kamag-anak
mga anak, ang mga asawa, pati ang ating mga bahay. So, spiritual significance. Sabi niya, huwag kayong matakot sa ating kalaban. Di ba sabi natin, greater is He that is in me than he who is in this world. Kung alam mo palang makapangyarihan ng Diyos mo, kahit anong gawin sa'yo, ngingitian mo lang. Tama? Sa buhay po natin, sa pamilya, sa buhay nating individual, kahit anong gawin sa atin, huwag tayong matakot. Huwag tayong masiraan ng loob. Alam nating, sabihin niyo po ako, lagi ko po yung sabi, greater is He that is in me than who is in you. Sa isip ko lang yon. Habang nakatingin ako at may sinasabing hindi maganda, ang sinasabi ko sa sarili ko, greater is He that is in me than he who is in you. Hindi ba totoo? Amen. Aba, makapangyarihan ng Diyos ko, anak ako ng Diyos eh. Sino ka? Di ba, diablo ka lang? Hello? Kaya wala siyang magagawa. Sabi po, meron siyang serving grace. The successful restoration of Jerusalem was under Emma's leadership. Symbolizes the spiritual restoration and renewal that God desired for His people. The rebuild was represent the reestablishment of God's presence, protection, and order in the lives of His. So, yan po yung layunin ng Diyos sa atin. Ibalik tayo sa kaugnayan natin sa Diyos. Kaya nga sinabi ko dyan, to redeem back to the original position, our original position in God's kingdom. Jesus died in the cross. Kaya nga namatay ang Diyos para sa atin eh. Di mahal tayo, we are precious in His eyes. Sino ka? Ang diablo sa ilalim ka lang ng paa ko eh, di ba? Kaya tayo, pag tayo inaaway, nasa ilalim ka lang ng paa ko eh. Sino ka? Di ba? Okay. So, on number 5, saving huli. Kasi nandun tayo sa kautusan eh. Saving grace. Okay? Throughout this endeavor, Nehemiah encountered significant opposition from various sources, yet he remained steadfast in his faith and trust. Sabi nga, the steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Diba? Mahal tayo ng Diyos. Yung steadfast love niya kahit kailan, hindi nagbabago. Sabi nga, wala kang gagawin na magbabago ang pagmamahal ng Diyos. Wala kang gagawing masama, wala kang idadagdag para mabago ang pagmamahal ng Diyos. His love is perfect. Amen? Glory to God. Sabi dyan sa Roma 5:17, for if because of one man's trespass, death reigned through the one man. Sino yun? Si Adan. Much more will those who receive the abundance of grace. Sino po yung nakatanggap ng abundance of grace? Hello? Tayo. Di ba? Abundance of grace and the free gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Kaya nga tayo nag-reign in life because of our Lord Jesus Christ. Amen. Tingnan niyo po kung nang mabalita ni Sanballat na itanayo nilang muli ang pader, nagalit siya ng gusto. Okay. Ate Kisli, pakiakyat na. Doon tayo sa 52 days. Sige pa, Ate Kisli. Okay. Lahat ng binalak nilang pabagsakin si Nehemiah, hindi sila nagtagumpay. Binalak lahat nilang salakay ng Jerusalem para guluhin kami. Pero, sa kabila ng lahat ng yun, hindi sila nagulo. Okay. Sige pa, Kuya, Ate Kisli, akyat na. Doon na lang tayo sa bandang huli. Kasi basahin nyo na lang yan. Yan, lahat ng panggulo yan. Lahat ng gulo, hindi nila pinansin. So, okay, ate. Hindi. Saan ba yun? Sa loob lamang ng 52 days na itayo nila ang templo. Sige nga, Ate Kisri. Taas mo. Tingnan natin yon. Sige pa. Sige pa. Kasi kung babasahin natin na ito, naabutin tayo ng +5. Okay? Sige pa, ate.
Sige pa, ate. Doon sa itaas yan. Sige pa, ate. Tignan natin sa Nehemiah 6. Nabuo nilang templo sa loob lamang ng 52 days. At naunawaan nila na kaya nila nabuo yun ay dahil sa tulong ng Diyos. Basahin nyo na lang, ha? Kaya po, ang sinasabi ko diyang conclusion, tingnan niyo yung huling sinabi niya. Sabi sa kanya, isang araw pumunta ako kay Simaya. Alam niyo po bang sino si Simaya? Propeta ng Diyos yan. Mga lingkod ng Diyos, anak ni Delaya at apo ni Mehetabel. Dahil dito siya, hindi siya makaalis sa bahay niya. Sinabi niya sa akin, magkita tayo sa loob ng templo ng Diyos at ikandado natin ang mga pintuan dahil darating ang mga kalaban mo ngayong gabi para patayin ka. Ngunit sumagot ako. Sabi niya, gobernador ako. Bakit ako? Lalayo at magtatago sa loob ng templo para iligtas ang buhay ko. Hindi ako magtatago. Naisip kong hindi nangusap ang Diyos sa kanya, kundi inupahan lamang siya ni Sanballat at Tobaya para sabihin yun sa akin. Gusto lamang nila akong takutin at magkasala sa pamamagitan ng pagsunod sa sinasabi ni Simaya para hamakin nila ako at pintasan ng mga. Di ba yan minsan ang nangyayari sa atin? Kahit kasamahan natin, ang akala natin napakalalalim sa Panginoon. Pero ang sinasabi nila, nakakasyak. Di ba? Na dapat hindi sinasabi ng isang Kristiyano. So, ganun din si Tobaya nung araw, si Nehemiah. Kung ano-anong sinasabi sa kanya. Pero, tingnan niyo po, naisip ko, saan siya nakadepende? Kay Lord. So, pinaisip sa kanya ng Diyos na hindi totoo yun. So, pinaisip sa kanya na inuupahan lang yun ng kanyang mga kaaway. Tayo naman, hindi tayo inuupahan, kundi binubulungan lang ng dyablo na pumapayag naman silang mabulungan sila. Kaya nga po tayo, sabi natin, mismo si Jesus na nagsabi, galit tayo sa kasalanan, pero hindi tayo galit sa makasalanan. Kaya hindi tayo pwede magsabi ng, oy, hindi pwede. Kasi bilang mga anak ng Diyos at mga lingkod ng Diyos, sabi nga, ang simbahan ay para sa mga kasalanan, hindi yan para sa mga banal. Nakuha niyo po? Amen. Kaya nga hindi tayo pwedeng humusga at humatol sa ating kapwa. Praise God. Conclusion. Anong sabi diyan? Believers today can draw inspiration and guidance from Nehemiah's example as they seek to live out their faith and fulfill God's purposes in their lives through the grace of God. So, saan siya umasa? Sa grasya ng Diyos. Grasya pa rin, di ba? Sa lahat ng pakikipaglaban niya, sa loob ng 52 days, puro pakikipaglaban, pero pinagtagumpay siya ng Panginoon. Amen? Dahil sa kanyang mayamang grasya, dahil ang ginagawa niya ay para sa Panginoon. Praise God. So sabi sa 1 Peter 4:10, eto po, binigyan ng Diyos ng bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat. Bilang mabuting mabuti ba kayong katiwala? Amen. So kaya po tayo, maging mabuti tayong katiwala. Sabi nga, pag binigyan ka ng maliit at naging tapat ka, bibigyan ka ng malaki. Maliit pa lang, hindi ka na mapagkatiwalaan. Paano ka bibigyan ng malaki? Maliwanag po ba? Amen. Did you learn something? Amen. May natutunan kayo? Sa buhay ni Nehemiah, nakita po natin dyan ang buhay ng isang totoong Kristiyano na may Kristo sa puso. Sa kabila ng kanyang kalagayan na maayos, umalis siya sa kanyang comfort zone at tumulong siya sa kanyang mga kababayan para ipagpatuloy ang gawain ng Panginoon. At kung makikita po natin yan, pag binasa niyo po yung Nehemiah, makikita niyo po na ibinalik niya yung salita ng Diyos, ibinalik nila yung pamamaraan ng Diyos, nilagay niya sa ayos ang lahat ng bagay. Kaya po, yun po yung ating purpose kung bakit tayo nagkaroon ng church. Hindi po para tayo magyabang, hindi po para gamitin kung saan-saan, kundi ito po ay itinayo para umakay at umalalay sa ating mga kababayan na nanlulupaypay at hindi alam kung ano ang gagawin. Amen? Amen. Kaya po, ang simbahan po ay para sa lahat ng naguguluhan. Amen? Amen. Na tayo pong mga naliwanagan, sabi nga,
Kung tayo totoong mga naliwanagan at tayo totoong may Kristo sa puso, ipakita po natin. Amen! Sabi po, wala daw pong naglagay ng ilaw sa ilalim ng lamesa. Saan po nilalagay ang ilaw? Sa taas, di ba? Para lumiwanag. Kaya nga sabi, makita sa atin ang liwanag na tinanggap natin sa ating Panginoon. Amen? Okay, pwede po tayong tumayo at tayo manalangin. Glory to God. Hallelujah. Lord, salamat po ng marami. Tunay nga po na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa. Nawa po ang pinag-aralan namin na buhay ni Nehemiah. Nawa po kami mga bilang Kristiyano in our generations, magawa po namin ang pagiging leader. Magawa po namin ang pagiging lingkod mo ng tapat sa iyo, Panginoon. Tapat sa iyo at tapat sa aming kapwa. Kasi ang hinihingi mo sa amin ay maging tapat kami sa kahit sa maliit na bagay. Kaya Panginoon, salamat po ng marami at dalangin ko po sa lahat ng mga nakakapanood at sa mga kasamahan kong narito sa pyesa at sa lahat po, Panginoon, na wala mga kasamahan namin. Dalangin ko po, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay gabayan mo kami at patnubayan, patuloy mo kami bigyan ng karunungan para po magampanan namin kung ano yung misyon at kung anong ministry na ipinagkatiwala mo sa amin. At nawa po, Panginoon, bilang mga lingkod mo, magawa namin ang katulad ng nagawa ni Nehemiah na umalis siya sa comfort zone niya at inabot niya ang kanyang mga kababayan. Na ganoon din po ang gusto namin mangyari at yun ang gusto mo sa buhay ng bawat isa. Kaya Panginoon, salamat po ng marami at kami po ay naniniwala at nananampalataya na you will do something great in our lives. Sa mga buhay po namin, may gagawin kang kakaiba para po kami ay maiba at makita ang kaibahan ng mga totoong anak na mo na may totoong Kristo sa puso. Kaya Panginoon, salamat po sa bawat isang naririto at sa nakakapanood. Nawa po ang pag-ibig ng Ama, ang mayamang grasya ng Anak at ang kapangyarihan ng Santong Espiritu ay sumaamin po lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God.